Kapag meron ako napapanood ng mga video na bayolente, mga taong kumikitil ng buhay, mga grupo na nag-aaway, mga kabataang nanggugulo, meron ako nababasa sa mga comment section na ang comment grabe na talaga yung mundo ngayon, no? Sobrang bayolente na. Grabe na yung panahon ngayon, sobrang sama na ng mga tao. Napapaisip ako bigla, dumating ba talaga sa panahon na hindi naging bayolente ang mundo? Sige na lang, ganito na lang. To put into the context, isipin natin, sige, in the beginning of time, Cain at Abel. Hindi ko na kailangan ikwento, alam niyo na yan. Sige, medyo lapit tayo ng konti. Noah. Ginunaw ang mundo dahil, yan, sagot ko na yan. Um, Lapitan pa natin ng konti. Sodom and Gomorrah, panahon ni Abraham. Sige, lapit pa ng konti. Sige, Moises, panahon ng Ehipto. 400 years inalipin ang mga Israelita. 'Di ba? Tapos imagine niyo pag alipin, anong ginagawa? Yan. Tapos, sige, medyo lapit pa tayo ng konti. Mongol Empire. 'Di ba? Panahon ni Genghis Khan. Kung gaano kadaming pinatay at namatay ng panahon na 'yon. Sige, eto na lang. Yung medyo alam nyo na, Roman Empire. 'Di ba? Um, Panahon ng ito. Marami din ako nababasang comment na pag nakakita sila ng mga kabataan na grabe na daw pumatay, pati kabataan niyo sobrang sasama na, kaya ng pumatay. Pero, kilala niyo ba si Mehmed II? In the age of 21 years old, kinonquer ang Constantinople. See? Sige, ito na lang. Yung alam ninyo, yung nagigets ninyo, para lang din makahabol kayo, baka hindi nyo pa alam eh. World War One, 1900. Ito pa, mas malapit, World War Two, 1940s. Ito na lang, sige, panahon, sige, mas malapit pa, Vietnam War, and Korean War. Sige, ito na lang, 1521, Battle ng Mactan. Tapos nung nasakop tayo, Filipino Revolution against Spaniards. Tapos nung dumating ang Amerikano, American-Filipino War. Tapos dumating ang mga Hapon, di ba? World War II again. So, ang tanong, dumating ba talaga sa panahon na naging mapayapa tayo? Naging mapayapa ang mundo? Sige, ito ba? Sige, ihabol ko. Attack in Iraq. Kailan lang yun? Tapos ngayon, Ukraine. Tapos ngayon, alam nyo na kung ano nangyayari ngayon. So, para sa mga nagko-comment ng ganong mga violent na daw ang mundo, parang di naman dumating sa panahon na naging mapayapa ang mundo. Kaya dito papasok yung importansya ng pag-aaral sa kasaysayan. Kasi kapag nag-aaral ka ng kasaysayan, alam mo kung ano yung nangyari ng nakaraan at alam mo kung ano ang gagawin mo sa susunod na panahon. So, yun lang. I think kailangan magbasa-basa ng mga tao at kailangan aralin ng kasaysayan para, you know, para mas maging aware sila sa kung ano ba talaga nangyayari sa mundo. Yun lang.